tanan sa Ginoo kadasig na wadto ta diri sa atong simbahan na naikalipay, wala ta gitugos. Ang Dios yung nagyakap sa atong Ginoo. Bago ta magsugod sa atong pagsimba, ingon pa niya sa Psalms 32 verse 5, I acknowledge my sin unto thee, in my iniquity have I not hide? I said, I will confess my transgression unto the Lord, and thou forgivest the iniquity of my sin. Ingon pa niya sa iyang pulong na kita tanan makasasala ka, na dapat na ito ang puno na ito ang itong mga sala sa minuto. Magamay ba na siya o madako? Kay sa atong pagpangalit pasaylo sa Ginoo, iagod ang pasayloon. Isugod tayo na pagdita mga pasaylo sa Ginoo, mahirap lang awang ang atong pagsimba. Maunang karoon mga kaisuunan, ginaamon ko tanan sa angkop niya sa silent prayer. 1 to 2 minutes lang o hanggang na po si 12 minutes na may mag-angkop sa itong confession prayer. Heavenly Father, Lord, we thank you, Lord God, for this wonderful day. Salamat kay Lord sa pag-umadlaw. Salamat una-una sa pagpukaw ni mo ka na mag-ibig ka, Lord God. We are grateful, Lord, for another day in the Yatag Samoa. And you reminded us, Lord God, that your mercy is new every morning. And we thank you, Lord God, for sustaining us sa pagdating ng buntag na tulkaron, Lord. And you allow us to be here today. Salamat kay Lord God sa gayon. And Lord, thank you for reminding us, Lord God, na in every time that we gather, Lord God, to worship you, we pwede mag-go ulit ang Lord, casually, Lord God. And thank you, Lord, for reminding us that you are our eternal God that owns everything. So Lord, before we mag-start sa aming prayer reading tonight, Lord God, we are asking for forgiveness, Lord, sa mga sila ng buhat yung kanimo, sa mga butang na sa mga una, Lord God, na wala kang imay, sa mga butang na nasuti ng sumuti katawang wala kang imay, huwag na po sa tanan, Lord God, mga sa kasing-kasing, Lord, na mga buhat ng salat, di at kanino. We are asking you to purify our heart because, Lord, you reminded us, Lord God, na it's not about our presence na namin karoon na rin, it's the condition of our heart. And we thank you, Lord God, na you remind us and also you help us grow, Lord, each day. Because ang goal sa ginawin, Lord, every day na kinahanglan is to honor you, to glorify you, to keep your commandment. So, Lord, as we start our prayer meeting tonight, help us, Lord, na masaktan ako ang pulong na ang marunong, Lord God, to your messenger, to the preacher na nangamitan, Lord. And most especially, Lord, help us, Lord, na ma-apply na mo daily. Because we want to be more like you each day. And we thank you for everything you do. In Christ we pray. Amen. Kung karoon, ingatan na ito sa ito. So, leader na ito, Pastor Paul. Inahangin ang tanan sa pagpanindog. And also, let us open our hymn books in page 17 as we will be singing To God Be the Glory. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son, who
yielded his life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God, the vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. Great things he has taught us, great things he has done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. For our next song, open your hymn book in page 160, Trust and Obey. Verse 1. When we walk with the Lord in the light of his word, what a glory he sheds on our way. Doing his will, he abides with us still, and we all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but his mind quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sigh nor a tear, can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. Trust and obey. Verse 3. Not a burden we bear, not a sorrow we share, our toil he doth richly repay. Not a grief nor a loss, not a frown nor a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but trust and obey.
beside in the way. What He says we will do. Where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. But trust and obey. Praise the Lord, mga putati ng Diyos. We come before your holy throne, inigit na sa kagabion. I pray that our hearts will really trust in your word, trust in your will, trust in your design. And I pray, Lord, that as we trust you, we will also obey what you have commanded. We will also obey your will. We will also obey the function that you have put into us. I pray, Lord, nga mahimo namong mahimaya gid ang imong pangalan samtang kami o Dios padayon sa among lakaw, padayon sa among pagtubo, padayon Dios sa among pagtuman. Ginaot pa Ginoo nga sa among paghimuon karon, ikaw Ginoo mahimaya usab, ikaw magauban kanamo ikan sa among pagsugod ngadto sa among pagtapos. And I pray, Lord, nga ikaw usab magatudlo kanamo sa kung unsay among igaampo unya Ginoo. And I pray nga ikaw mag-aabli sa among kasing-kasing, hunahuna o sa labutan, nga diin ang mga pulong nga among madungog karon, amo sa mabutang sa matagusan namo o Dios kasing-kasing hunahuna ug kini maka tabang o Dios ug adunay kahimuan sa among pagtubo ug pag-ilang anak kanimo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Kanimo namo igatugyan kining tanan sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Paglingkod ang matagusa. Mayong gabi sa atong tanan. Mayong gabi. Karon nga kagabion tunaw sa kita sa pulong sa Dios. Okay. Sa dili pa ko magsugod, mangutana sa ko sa inyo ha. Unsay kuan? What's the best feeling in the world? Tanaw ninyo sa inyo ha. Unsay pinaka nindot nga feeling nga inyong mahatag or inyong madawat para sa inyo ha. What's the best feeling in the world? Pwede, bisag unsa. Feeling nga inyong mahatag, feeling nga inyong madawat. Basta kay feeling. What's the best feeling? Appreciation. Okay. Bitaw no? Nindot mo appreciate. Nindot po makadawat og appreciation. Napayuban nga muhatag appreciation mo bubukhad ang imong lungs, no? Grabe yung makahatag appreciation. Unsa ba? Appreciation, unsa pa gyud? Isa ra atong audience dire. wala may feeling nga na feel. Unsa pa? Ha? Unsa tiya? Consideration. Nindot. Isa po na sa mga nindot. Kaya yung mga tao nga grabe ka inconsiderate. So, pag naay tao nga grabe mo consider, ma-appreciate po nimo. Di ba? Appreciate nimo. Ganahan ka. Unsa pa? Last na lang yun. Love. Actually, matagin ang pangitan ako. Love. Nakoy nabasa nga quote sa una. Ana siya nga ang purpose daw sa tao is to love and to be loved. And of course, if dili ka mahigugma, o wala po'y mahigugma si muha, murada kag dili tao, ana. Somehow, rooted gihapon na siya sa biblical principles sa mga Bible school students, mo nagiklase nato last time, because ang mga tao are covenantal beings. No? When we say humans are covenantal beings, buti pasabot ana, we were made to have relationships, no? And within relationship, naa din ha ang unsa, love. And we're not just talking about relationship with opposite sex. We also have unsa, brotherly love. We also have love sa imuhang family. We also have love for our friends, no? Daghan nga klase sa gugma. So I would say, para sa kuha, siguro para po sa uban, one of the best feeling in the world is to love
and to be loved. Pero, before na mo ito sa pero, diha sa gugma, na ay mga extremes nga ginahimo ang tao. No? Na ay mga extremes. Isa sa mga pangutanan nako sa inyo would be, ikaw nga tao nga nahigugma o gihigugma, unsa may kaya nimong himuon para sa kanang tao nga imong gihigugma or para sa butang nga imong gihigugma. Unsa man? Brother Migs, ha? Hindi na matawag kinabuhi sa mga Kayaw. Pwede daw niya mahatag niya kinabuhi para siya ang hinigugma. Jesus. No? Nindot. Sacrificial love. Unsa pa gyud? Diri na punta sa too. Sige daw. Diri ta sa too. Signa mo'y ikapaambit. Dinhi, para sa iya ang hinigugma, kaya niya hatag iyang kinabuhi. Dinhi ta sa too. Sige daw. Magdiri siguro ta kay Brother Ramil, magkabigay iyang tutok sa kuha. Lahat ko ako na pastor. Ito na joke mga kabuto ng itoon. Kaya niyang kabuto ng iyang ang bituon para sa iyang hinigugma. Which also speaks of course, ang effort nga willing na to iput for that person, you know. Now, naagay mga extremes nga kaya natong ihatag sa mga hinigugma nato sa kinabuhi. May dili lang sa tao ha, but even sa mga butang nga atong gihigugma as well. Daghan tag kayang himuon. To sama sa ingon ni Brother Ramil ganina, akong kabuton ang bituon para sa imo. Akong pahakon ang bukid para makita nimo ang akong gugma. Kuyaw kay mga ano. Pero if kana nga mga butang ang kaya nimong himuon para sa imong hinigugma, the next question would be, what's the hardest thing to do? Like, makayong ka, dili yun yung mahimo. Or lisod kayo himuon. If you truly love that person or kanang nahigugma gid ka ani nga butang. Kato, para man to sa mga kaya mahimo ganina, ang dinhi nga pangutanan na pod, unsa may lisod himuon for that person or thing that you love. Saman? Sacrifice. Okay? Murag, ang sacrifice, mabilong po siya sa ganina, God. Kanang something nga murag, negative. Nga, murag, di mo ni mahimo. Kaya gihigugman mo siya. Ang saman? Mangaliwa ka, sir. Mangaliwa? Okay. Mangaliwa? Okay. Pwede, consider natin na. Ano sa pag yun? Ano sa pag yun? Wala na? Sige, ako'y tabag. Kung katong mga positive ganina, tuwang nadungog, I would say, isa sa mga pinakalisod nga himuon when it comes to the person or thing that you love is letting go. Tungod kay nahigugma ka ni nga tao, lisod i-let go. Tungod kay nahigugma ka ani nga butang, lisod i-let go. Tingala ka, take for example sa mga relationship. Toxic na kayo nga relationship. 7 years. Halos kada adlaw na i-black eye. Halos kada adlaw na ipasa. Pero tungod kay sayang kaayo ang mga memories. Sayang kaayo ang tuig nga pinagsamahan. Di na ko siya kaya i-let go. Diba? Naimay nga na, lisod i-let go because of many things. Sayangan ka sa tuig, sayangan ka sa memories, or maybe you are afraid to start again. Pastor, mahadlo ko magsugod usab kay nasanay na ko nga naa siya. Nasanay ko nga naa ni. Dili na lang nako siya i-let go. But then, in order for you to really move on, or in order for you to grow, in order for you to not be stuck in the past, you have to let go. Di ba? Kaya kung dili nimo kayang buhian, actually, isa ni sa mga giingon ni Doc Jam pag ganito, no? You need to let it go. Na yung mga butang nga kailangan nimong buhian. Now, in the Bible, we will actually see a passage where it instructs us to let go. We were told to let go of some things, let go of some people, let go of the things nga kailangan natong i-let go in order for us
to really grow in our faith and in the grace and knowledge of Christ Jesus. If you have your Bibles with you, please open it with me in Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12, verses 1 to 2. Again, Hebrews chapter 12, verses 1 to 2. The word of the Lord says, "Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight." Again, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Ang Diyos magapanalangin sa iyahang pulong. Now, Hebrews chapter 12 is, I would say, isa ni sa pinaka unique nga mga books in the Bible, especially in the Old Testament. We have not really identified kinsa gyoy primary author sa book of Hebrews. Some would say it was the Apostle Paul because of his background sa Judaism. Some would also say it was Peter. Some would say it was Apollos, daghan. Wasn't truly, wala gyud gi-mention sa book of Hebrews. But what we do know is ang Hebrews was written for the scattered Christians who were previously Jews. Okay? Gisulat ni sa mga Kristohanon nga nagkatibulaag na. O kani nga mga Kristohanon kaniadto mga Hudiyo. Nganong gisulatan man ni sila? Because they were pressured. They were persecuted, they were discouraged, and they were tempted to abandon Christ. Ngano man, mga Hudiyo maguni sila. Okay? Mga Hudiyo sila, and therefore, during this time, ang mga Hudiyo, they were scattered because of persecutions kay, di ba gikan sa Judaism, diadto sila sa Christianity. And then during this time, Christians were considered as salot. Okay? Ang mga Kristohanon gi-consider nga salot sa lipunan. In fact, the term Christian was used as mockery before. Okay, dili ni siya ingon nga kaning tawag lang sa tao, kundi the word Christian was used as an insult. Okay? Kaya ngano, again, they were considered nga mga salot. Nga somehow, whenever nga kaning nga syudad na ay mga Kristohanon magtapok mo kaning si tawag kaning madaot ang ekonomiya sa kana nga syudad. And there's actually an explanation. Somehow it is true. And there's an explanation. Kaya ngano, kasagaran sa mga ekonomiya during that time, nagalambo sila because of gods and goddesses. Okay? And what I mean by that, not because of their blessing, pero tungod sa ilahang ginapamaligya nga related sa mga Diyos-Diyos. Na sila yung mga anting-anting, na sila yung mga habak-habak, na sila yung unsa badiha nga mga lana-lana, na somehow related sa mga Diyos-Diyos. Now, of course, if ang mga Kristohanon moabot sa kana nga syudad, di na gyud kay tumahalin. So mao to mubaba ang ilahang ekonomiya, kaya ang mga Kristohanon di man mamalit sa mga baligya nga related sa mga Diyos-Diyos. So ana ni mga tao sa panggamahanan, mga salot gyud ni sila. Mga salot ni sila kay ni pangit na ang atong ekonomiya tungod ani sa ilaha. Now, another thing, ang mga Hudiyo dikit pud baya ni sila sa mga Romanhon. Ba? Dikit ni sila. So somehow they were free to operate their religion. But then, ang mga Kristohanon, dili, because they were persecuted gani. So ang mga Hudiyo, ang mga Kristohanon ng mga Hudiyo kaniadto, they were given a choice. Balik mo sa pagka-Hudiyo, or padayon mo anang sa inyuhang pagka-Kristohanon. They were rejected socially and religiously, and during this time, they were struggling to persevere in their faith. Ang pinaka-issue dito was the temptation to return in Judaism. Ano yung pinaka-issue nila? They were pressured to go back sa temple-centered worship. They were pressured to do sacrifices again. They were pressured to kaning follow Levitical priesthood again. They were pressured to follow ilahang mga religious activities. Kana. That's why they were publicly shamed. Some of them were imprisoned.
in prison. There were actually people nga nawad-an gyud og mga propiedad tungod kay they were Christians, they were Jews before and then they became Christians, nawad-an sila og propiedad tungod ana. Kana daghan nga mga butang. Persecution, shaming, loss of properties. So with all these things, nangahadlok na gyud taon sila. No? Nangahadlok na gyud taon sila. And I would say fear can really paralyze your faith. And I don't think it's something that we can relate, honestly. Ano may gikahadlukan ninyo ron sa inyong pagkakristohanon? Is there something ba nga naga-threaten sa atua simply because we are Christians? Wala man. Maybe there are some sa social media siguro, kusog-kusog, nga ang mga Kristohanon kay ginakantsawan nga mga buguon og utok kay gatuo-tuo daw og Bible. But then aside from that, is there a threat sa atua? Are there threats sa atua ba? Because of our Christianity? Are there people ba saying, sunugo na ko ang inyong negosyo, sunugo na ko ang inyong ari-arian kay Kristohanon mo? Or nagpadala og mga death threats sa inyo nga og dili mo convert sa kani nga relihiyon, di mo biya ana kay patyon mo. Murag wala man, di ba? Wala man. Pero during this time sa ilaha, grabe. Grabe. Ingana ang ilahang ginaagian. There are actually 3 main pressures nga ilahang giatubag. The first one is social acceptance. Isa na sa mga pressure nga ilahang giatubang. Social acceptance. Ang mga Jewish believers, they were excluded na sa mga tapok sa sinagoga. Okay? Di na sila kadto sa mga sinagog. Mura sila, ang sinagog is murag version sa church sa mga Hudeo. Dito nagahitabo ang mga public teaching, ang tapok sa mga Hudeo dito nahitabo. Now, katong mga Hudeo nga nahimong Kristohanon, they were excluded from that. Okay? Wala sila ipil sa mga tapok. And then, they were also rejected by their families. Halimbawa, ikaw, Hudeo mo, niya samahaw na himo kang Kristohanon. Wala na kay apil sa reunion. Wala na kay apil sa reunion. Ayaw na pag-expect nga kada birthday sa imong igagaw, sa imong pag-umangkon, ma-invite ka. Wala na. Di na. Kung naakay ginahulat nga kaning inheritance gikan sa inyong lolo nga kamatyonon, ayaw na pagdahom nga nakay madawat ana. Nga naman, Kristohano naman ka. O gusto ka makuha ito balik, dapat mag-convert ka balik sa Judaism. Pero sila, wala na. They were excluded. Okay, they were excluded sa synagogue life. They were excluded. They were rejected by family. And worse, they were viewed as traitors. Okay? Traidor. Now, lahi ba yan sa ilaha? Basta i-consider gani ka nga traitor, somehow, makonect nila na sila sa blasphemy. Okay? Pag makakita na gani sila link sa blasphemy, matik, pwede na kanila batuon ang mamatay. That's how easy it is sa ilaha. Traidor ka, imong gitalikdan ang tinuod nga Dios, that's blasphemy, pwede ka na batuon. Ingana ang ilahang kinabuhi. So, social acceptance, they were totally rejected. Also, sa religion po, in religious familiarity, that's the second pressure. Sama sa ingon na ganina, ang Judaism, it was really tied sa kaning temple system nga ang simba dito may tabo sa templo, ang sacrifice dito sa templo, ang paghinulsol mainly dito sa templo, ang paglimpyo dito sa templo, kana nga mga butang. Now, ang Christianity, it was honestly weak visibly. Nga naman, asa man nagtapok ang mga Kristohanon sa una? Sa balay-balay. Balay-balay. Walay tarong nga church building. Walay tarong nga kanang dapit nga pagtanaw nimo makaingon yun ka, wow. Wala. Diba? Now, somehow, mo ni napansin ako, although gamay lang, pero kasagaran nga mga rason nga nung ang tao mo pili og simbahan is because of the building. Pagtanaw nila, nindot ang building, hindi mo masimba. Isa na. So, ang mga Hudyo, nasa sila nindot ka templo. Ang mga Kristohanon, wala.
So somehow, na ay struggle sa ilahang kasing-kasing, unsa man niya mo ang pagsimba? Murag, layo man kayo sa among ginahimo sa una nga nami templo, nami tapukanan, kabalumi nga ginasimba na mong Ginoo karon naramis balay. Minaw miswali, puro rapulong. Diba? So layo kayo. Wala sila'y kumbaga visible marker sa ilahang ginasimba. Wala sila'y statwa, wala sila'y mga templo, wala sila'y mga unsa-unsa ba nga ilahang nakasanayan. Wala. Ikatulo nga pressure was earthly security. Mao na itong gimension ako ganina. If you will read Hebrews chapter 10, na yung mga mention dito about plundering their properties. Like literal, ginakawat, ginaguba, ginasunog ang ilahang mga ari-arian. So many of them really lost their possessions because of their faithfulness. Tungod kay they were faithful sa ilahang pagkakristohanon, they lost their properties. Na unsa may connection ani sa ako ang gipangutana sa inyo ha ganina pirmero. Because they were struggling sa kaning tulo ka main pressure, naa sila'y mga butang nga lisod buhian. Unsa man? Well, unang-una, lisod nila buhian ang ilahang relationships. Dili sila makadiretso-diretso sa ilahang pagtubo isip nga Kristohanon because they were worried nga unsa kahiingon sa akong pamilya. Nga if ipadayon niya ang iyang Kristohanon nga lakaw, they would always think dayon, basig malain sila mama o papa. Basig malain nga akong mga igagaw. Basig i-reject na ko sa akong mga amigo. Isa na sa mga butang nga ilahang ginakuptan. And aside from that, ang ilaha pag yung ginakuptan is, wala sila makita nga building, wala sila something nga pareho sa ilahang religious system sa una. They were thinking of something visible para silang pag-worship. Di nila na mabuhi-buhian nga somehow kailangan nila og dako nga building, somehow kailangan nila og mga statwa, somehow kailangan nila og unsa ba diha nga mga palamuti. In order for them to truly worship God. And then ikatulo, ang di nila mabuhi-buhian are their possessions. And I would say siguro karon, this would be one of the hardest para sa tuwa. Kaya kailangan magyud nato manginabuhi. Kailangan magyud nato pakaon na atong pamilya. Now, if your work, if your business is threatened because of your Christianity, murag mag-alanganin man ta. And that's true. Ayaw na niyo ikalain because even them sa mga Christian sa una, mo na'y nagkakahitabo. They were really asking, ipadayon pa ba na ako niya ako ang lakaw? Murag, nangahurot naman ang akong mga palayan. Nangahurot naman ang akong ubasan. Patay ang akong mga durian dito, nangaupaw naman, nangahurot naman. Ang akong mga baboy dito, ipang-ihaw naman, wamang ko katilaw. Sila may nagbenepisyo sa akong gihaguan. Why? Because they were Christians. And then, Hebrews chapter 12, actually, gikan sa 10, 11, sa 12, it was written, in order for these Christians to understand kaninga mga butang, Jesus is better. Ang religious system sa mga Hudiyo sa una, Jesus is better. The relationships that you have with your family, nga nagabira kanimo, palayo kang Kristo, Jesus is better. Ang imo mga ari-arian, nga naa karon, Jesus is better, and what He will give in the future is way better. Monay, ginapaabot. That's why in Hebrews chapter 12, verses 1 to 2, unsay ingon dito, lay aside. Now, naay gi-mention dito, naay duha ka main things nga gi-mention dito ha. Ang ikaduha nga gi-mention is sin. Okay? So of course, sa ilahang kaluyahon, nakasala ng uban. Okay? Pero di nato na isgutan. Somehow kabalog ta. Ang sala kailangan natong buhian. Ang lisod buhian dinhi is kaning primero nga gi-mention. Ano ha? Let us also lay aside every weight and sin. Kanang sin,
Kabaluta pwede nato nabuhian. Kabaluta buhian yun nato na in order for us to grow. Pero how about katong every weight? Katong every weight nga gimension dito, not necessarily sala to siya. It could be good things. Pastor, niya na kaganina nga kailangan buhian ang relationship. Are you saying nga sala ba ang relationship with my family? No. Dili man sala nga atong relasyon sa atong pamilya. It's a good thing. In fact, it's a blessing. Pero nganong ginapabuhian man sa Ginoo? Nganong giingon man nga, buhiin na, ibutan na. Sala ba nga maghago ta, manrabaho ta, magnegosyo ta in order for us to feed our family? Dili. We were commanded by the scriptures to be responsible and feed our families. So dili na sala. It's a good thing. Sala ba di ay maninguha nga makasimba ka og tarong sa Ginoo? Dili pod. It's a good thing. So ngano man? Nganong gipabuhian man ni sa Ginoo in Hebrews chapter 12? Well, sama sa kuang gingon ganina, katong tulo ka mga butang, they were thinking about it. Kanunay nilang ginahuna-huna, what about my relationships? What about my friends? Naanay doubt sa ilaha nga, saon maning pagka-Kristohano nako kung biyaan raman day ko sa akong mga amigo. Unsaon maning pagka-Kristohano nako kung di man di ay nimi magkauban sa akong mga pamilya. And because of that, they sin. Asa nakatukod ang ilang sala sa maayo nga butang. Because they would rather forsake Christ and be with their families. Kaya nga naman, di nila mabuhi-buhian. It's hard for them to let go. What about visible identity? What about my wealth? What about my properties? Sama sa ako ang ingon ganina, pangutana ganina, are relationships bad? No. Ang panrabaho sayop ba? Dili pod. So unsa may sipyat ani? Well, here's the question we need to ask. Kani nga mga butang, does this help me run toward Christ? Or does it slow my obedience? Kani mo ang relationship, kani mo ang properties, kani mo ang wealth, kani mo ang identity. Does it help you run towards Christ? Does it help you grow even more? Or does it delay your obedience? Because if it delays your obedience, if it slows you down, you need to let it go. It doesn't mean nga ang mga sala lang ang kailangan natong buhian. Whatever it is that slows us down in our growth, you need to let it go. Buhiin. Na yung mga batanon, somehow karon because of progressive Christianity, naay kaning tawag ganin. Naay kaning ginapush nga idea nga kaning tawag ganin. Kaning relationship evangelism. Sige nga na, relationship evangelism. Nga ikaw Kristohanon, ug muuyab ka, ug dili Kristohanon. Kaya ang goal nimo, dalaon nimo sa Ginoo ang kaning dili Kristohanon. So, unsay mo ang himuon as evangelism, uyabon nimo. Kay para dala-dalaon nimo sa simbahan. And then, unsay kasagaran, pastor, magdala lagi na ako ni sa Ginoo, pastor. Tabangilan ko kampo, pastor. Buutan man kay siya, pastor. Provider man kay siya. Di lang Kristohanon, pero buutan ni siya. Madala lagi na ako ni siya. Panagsara kay siya musimba, kay busy sa trabaho, pero buutan yun sa pastor. Now the question, does that person help you run towards Christ? Or does it make you delay your obedience? If it delays your obedience, let it go. Let him go. Let her go. Pipikan ang batanon ni mong katapal. Diri nagtapok mo batanon, ingna, let him go. Let him go. If it delays your obedience, let it go. Unsay gi-describe din sa Hebrews chapter 12, our Christian life daw is like a race. No? Not necessarily nga paunhanay ta
it's kaning gina-describe siya as race because ang idea is naatay padulngan. There's a destination nga dito tap supposed to be mo arrive. Now, tingala ka, nagsigi kag dagan, wa pa man gyapon ka niabot. Kaya nga naman, naay naka-delay sa imuhang obedience. And whatever it is nga nag-delay sa imuhang obedience, you need to let it go. Buhi. Imuhang ikabisihan nga trabaho. Sa una, paampo gud ka, pastor. Paampo ko nga makatrabaho ko. Ano yung kumpanya, pastor? Karon nakatrabaho ka, wa na ka nakaampo, wa na ka nakita sa simbahan. Mali ba ito nga na nakitrabaho? No, it's a good thing. But somehow it delayed your obedience. Let it go. Let it go. I remember one time, bata man, hamagis papa din eh. Di na ko mga anak, umpod kaila. Na yung mga membro sa una, bukid-bukid, dili bukid, pero kanang barrio, marag sityo. Ang pirmi ginapaampo dito sa mga membro is magkamotor sila. Magkamotor. Kaning nagay katig-katig, manay uso dito. Tawag na? Skylab, sa mo, habal-habal tawag na. Now, nakamotor. Nakamotor na. Yung alam, pirmirong mga bulan, okay pa man. Pagkasunod, uy, di naman makita. Kaya pati Domingo, di pa masayro. Yung nakadumdum bagay ko ani, wa anong ko nalain, pero kadumdum ko, gikan mig Davao, ni uli mi, Surigao. Pag uli na mo, nakita na mo siya. Wag yun may gilingi, diretso-diretso rin sa puli. Wag yun siya niya, no? Pero wag mi nalain na to. Dito mi natingala, kaya nga naman, dito bag ang mga pag-ampo, pero di naman makita inig ka Domingo. Now, if there are blessings, okay? If there are blessings that are given to you, pero it delays your obedience, somehow, you need to let it go. Sige kag ampo, nga maluwas imo ang pamilya, pero mahadlo ka mo share sa pulong sa Dios. You need to let your fear go. Somehow nga kailangan natong mabalaan is ang mga butang na kailangan natong buhian are not just the relationships, not just properties. Pastor, grabe kay ka mo ingon, buhian ng relasyon, buhian ng kani nga mga trabaho, buhian ng kani, pero dili lang kana. Even katong mga unseen things. Mahadlo ka mag-share, you need to let it go. Nga naman, supposed to be, dugay na unta nato nakauban to imong igagaw, to imong pamilya, to imong mama, imong papa. Pero wa nato nakauban hangtod karon kay nganuman, wa man kaga-share. So you need to let your fear go. Pipika na po di mga katapad, ingna, let it go. Let it go. Ang sa pagyod, tingala ka, wala ka ni tubo sa imuhang pagkakristohanon, bisag dugay na kay kasigtuon, sige na kagbasa, sige ka apil og small group, mo apil pagyud ka og Sunday school, permi ka na sa wali, nya karon mo apil pagyud ka sa Bible school, yung man ka nagtubo, kay nga naman, asa mahod na aday garbo sa imuhang kasing-kasing, tingala ka, sige dumot, di makapasaylo. You need to let it go. You need to let it go. Sama sa ingon ako, Hebrews chapter 12, it was pictured out as a race, not because paunhanay tang tanan, but it gives us the idea nga naay destination. God has destined you to be in a certain situation. Pero again, wa pa ka naabot kay nganuman, daghan kay kag bagahe. Daghan kay kag ginabitbit. It's not just the relationship, the work, business, but then kato, ang imuhang bugat nga kasing-kasing, ang imuhang nagmugot nga nawong, ang imuhang nagsugat ng mga kilay, ang imong talinis ng mga dila, you need to let it go. Kaya nga naman, wa pa ka naabot sa imuhang estado nga dapat naa na ka didto tungod aning mga butanga. It's not just your actions. It's not just your wealth, your properties, but even what is inside your heart. Gusto ka mo tubo, buhiin mong garbo. Gusto ka mo hamton, buhiin mong pagdumot. Gusto ka gamiton sa Ginoo,
buhii ang imong paggagahig ulo. Pero mabalik na pud ko sa isa ka pangutana ganina. Nganong lisod man mo let go? Sige tagisgot og let go, pero honestly lisod ba yung buhian? Pastor, so ko kay ko aning tawhana, oy. Murag, mulit go ko, pero next year na. Pag di pag yun na ako pabuhi-buhian niya akong pagdumot. Pastor, ka nang mahadlok mong ko. Next year na akong mag-share, buhi, pabitaw na. Sunod na, ini kamatyo na, Pastor. Kana, sure, mudawat, yun na sa Ginoo, Pastor. Why is it so hard to let go? It's actually in the Bible. Let's go back to Abraham in the Old Testament. It's in Genesis chapter 15, I believe, when he was reminded again of the covenant. Okay? Sa pag-remind sa Ginoo sa covenant kang Abraham, he was promised a nation. He was promised a land, blessing, and then all of these things kay mahitabo through a son. Now again, just a reminder, hapit na ni isa gatos katuig si Abraham, wa gihapoy anak. Okay? And in ancient Near East, if wala agani kay anak, that means that's the end of your apelyido, pamilya, identity, security. Dagan, it's the end of everything basically. So having a son is a huge blessing yun in ancient Near East. So wala kay anak, somehow moingon na ang mga tao, tinunglog yun si Ginoo, kay wagin sa gitagan og blessing. Now karon, si Abraham was promised a son. Imagine that. Almost 100 years old. Nya gitagaan ka og promise of a son. Unsa may bation nimo? Dugay na kay nimo ning gipangandoy. Nya gihatag sa Ginoo sa imuha. Unsa may bation nimo? Sa mga amahan, unsa may bation ninyo ani? Unsa may kaya ninyong ihatag para ani nga anak? Tanan. Liman kag tibuok nimo nga tuig nagsige kag paabot ani, tiguwang na kay kanya karon pag yun gihatag sa Ginoo. Kaingon gyud ka nya si Abraham dato ba si Abraham. Naa sa iya mga katawhan, naa sa iya mga kahayupan, natanan. Nya isa ra iyang anak. What do you think will happen? Kaya to ihatag ni Abraham sa iya tanan. Kaya nga naman, with his son, naa na siya unsa? Legacy, survival, security, and again, during that time, having a son is everything. So, unsay gihimo sa Ginoo? God tested Abraham. Kaya nga naman, it was not for child sacrifice, no? God isn't pleased with child sacrifice. Makita nato na sa gihimo niya sa Canaanites in Joshua. Di pang lampurnas ni ang mga Canaanites because of their child sacrifice. It was a test to see unsa. It was a test to see para makita kung unsa bagay na sa kasing-kasing ni Abraham. Ang Diyos o ang iyahang anak. It was to see, it was to test whether for Abraham, God is everything or his son is everything. Now, it wasn't a bad thing. Ang anak, it was a good thing. Sama sa kong ingon, it was a blessing. Pero isoon kaniya kailangan nato hinumduman. Sometimes the things that are delaying our growth are not bad things, but good things placed above God. So when I say nga kailangan nimong buhian ang imong relasyon, I'm not saying nga putlo nimo imong relasyon sa imong pamilya. I'm simply saying buhiin na sa posisyon nga kung asa didto dapat ang Ginoo ibutang kung asa to dapat. Because when you do that, then good things will follow. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. In your family, seek God first. Sa imong negosyo, sa imong trabaho, seek God first.
Sa imong soul winning, seek God first. Sa imong lifestyle, seek God first. Why is it that we are always delayed in many things? Because in some aspects, dili man Ginoo ang nauna dito. Ang katuman mismo nga trabaho, ang katumis mo nga tao, ang katumis mo nga pamilya, ang katumis mo nga unsa ba to nga butang. Even in your relationship in husband and wife, you need to love God first. That way, you can truly love your spouse. Kaya nga naman, if mas lamaw gani mohang bana, imuhang asawa, duhara na. You do not truly love your spouse, and then ikaduha, that's idolatry. So in order for us to truly love our family, our spouse, bisag kinsa pa diha, place God above them. Let them go from that position. Dili sila ang CEO sa kana nga aspeto sa imuhang kinabuhi. It is God. So again, it's not necessarily the bad things that are slowing us down. It's not necessarily sins that are slowing us down. Sometimes, unsa ganito, it's the good things that are placed above God. So, kung unsa man na, ang nasimuhang kasing-kasing, nga somehow mas labaw sa Ginoo, you need to let it go. Pipikay mo katapad, ing na siya, buhiin na. Buhiin na. Let it go. Amen? Amen. Ang Diyos, magapanalangin siya ang pulong, magamputa, Ginoong Diyos, ninitak na sa kagabiyo, nagapasalamat kami sa imuhang gipaabot ka namo karon nga mensahe. I pray, Lord, nga kini makahatag o pagtulunan, pagdasig sa among kinabuhi. And I pray, Lord, nga kami magmatnon o Diyos o ma-apply namo that we need to let go of the things nga naaw Diyos sa posisyon in the placement where you should be. I pray that in our hearts, it will only be you. I pray, Lord, that in our relationships, it will be you that we will seek first. I pray, Lord, in our business, in our work, in our profession, I pray that it will be you that we will seek first. Sa among mga pangandoy, sa among pagskwela, sa among pagtubo, I pray that it will be you that we will seek first. Bisag unsa nga butang, bisag unsa o Dios nga mga panghitabo, I pray that you are placed above our hearts, Ginoo, above all these things. Kay kining tanan pakyas lamang gayud o Dios kung kini mao'y naguna sa among kinabuhi. Mamahimo lamang nga adunay kabuluhan kining tanan kung kini o Dios na sunod sa imuhang pagbuot, na sunod sa imong kahimayaan. That's why, Lord, we pray we will be able to let go of the things that we are so familiar with, of the things nga among nasanayan. If these things are above you, I pray that we will be able to let it go so that we can continue our walk, we can continue our race, ug maabot kami o Dios sa dapit nga diin imong gitagana para kanamo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Kini ako mga pag-ampos, pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Magampo. Si Pastor Josie Nagrasa. Gabi, mga po kayo. Salamat sa Ginoo no, sa paggamit ka Pastor Paul sa duwa po kayo ng mensahe. Let them go. Kung unsa man ang mga babag na ato ang mga itagtago no, ang mubira sa tuwa pababa sa atong pagpangalagat sa Ginoo, dapat tuwa din na siya ng withdraw. O ang Ginoo yun ang atong center sa atong life. O karon dili ta magdangan, pagto na ta sa atong